Huwag gawin sa pitaka mo para hindi lalayo sa iyo ang swerte. At anong kulay nga ba ng pitaka ang nararapat sa inyo, lalo na kung sinunod ninyo ang lucky colors base sa kulay ng taon? Ngunit palagi pa rin kayong nasasaid o nauubusan ng laman ang mga pitaka ninyo. Sa pangkalahatan po, mayroong mga kulay ng pitaka na talaga namang swerte o pinaniniwalaang swerte at nagdudulot ng yaman. Ngunit, hindi po sa lahat ng zodiac sign po pwede ang mga kulay na tinaguriang swerte. Ang ating mga animal sign ay merong kani-kaniyang lucky colors na siyang magdudulot sa atin ng yaman o swerte. Kung minsan, ito ang nagiging dahilan kaya't anumang sunod mo sa mga pampaswerte sa ating mga pitaka, nauuwi ka pa rin sa nauubusan ito ng laman. At hindi napapanatili ang pera na nakalagay dito. So, ang ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng oportunidad para madagdagan ang laman ng pitaka ninyo. Or, mayroon kang oportunidad, ngunit palagi pa rin nauubos ang laman. Dito po dapat tinitingnan na ninyo kung ano ba ang nararapat na kulay para sa inyong animal sign. Ang pungsoy po ay maraming pamamaraan at malalim. Kung hindi ka umubra sa mga lucky colors, isubukan mo naman ang kulay na nararapat para sa iyo. Pag-uusapan po natin ngayon, bagay na hindi mo dapat ginagawa sa pitaka mo dahil malas at kung kabilang ka sa mga tao na sumusunod sa mga lucky colors, ngunit nauubusan pa rin ng laman ang pitaka nila, subukan mo pong gawin ang bagay na ito at sundin mo ang nararapat na kulay para sa iyo. At ritual po na ginagawa sa ating mga wallet para ngayong 2025 yan. So, meron kang po pwedeng gawin o meron kang wealth affirmations na pwedeng gawin at ito ay ilalagay ninyo o ilalagay natin sa ating mga pitaka. At swerte po ang February 28 kung nais ninyong magpalit ng pitaka or magdagdag ng pitaka. Po pwedeng magpalit, po pwedeng magdagdag. At para po doon sa hindi makakapanood nito at hindi makakagawa ng February 28, buong taon po ng 2025, swerteng panahon yan para sa pagpapalit ng pitaka at para po sa pagpili ng tamang kulay ayon sa iyong zodiac sign. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Maraming salamat po sa lahat ng nagko-comment po. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa inyo. At sa nagsishare po, thank you po. Sobrang na-appreciate ko yung mga tao na pamilyar po sa mga ganitong paniniwala o sa mga ganitong pamamaraan. Malas na ginagawa sa ating mga pitaka. Unang-una, ang mga pitaka natin ay iwasan ninyong ilalagay sa kung saan-saan. Ang ibig sabihin, ang paglalagay ng pitaka sa lamesa na kung saan ka kumakain, ang ibig sabihin nito, kung saan ka man nanggaling, maaaring nanggaling ka sa palengke at ang pinamili mo ay ilalapag mo sa lamesa at nailapag mo rin dito ang pitaka mo. Mangangahulugan po yan na ang lahat ng laman ng pitaka mo ay maibibili mong muli. Iwasan po na ipapatong kung saan-saan ang ating mga pitaka sapagkat kinakailangan po nating irespeto ang ating mga pitaka. Nagkakaroon tayo ng disrespect sa ating mga pitaka kung nailalagay natin ito kung saan-saan. Maging ito ay sinasadya o hindi natin sinasadya. Nagkakaroon ito ng epekto sa atin lalo na kung matagal ninyong naipatong doon. Ngunit kung saglit lang, meron ka lang inilapag na bagay, walang anumang magiging problema. Ngunit pakatandaan ninyo, iwasan na madalas itong gagawin. Swerteng lugar po para sa ating mga pitaka at dito ninyo gumawa kayo ng lagayan dito
or maglagay kayo ng patungan para sa tuwing papasok kayo sa tahanan ninyo, dito ninyo ilalagay. Kaliwang bahagi po, pagpasok ninyo sa pinto, kaliwang bahagi ng tahanan ninyo, mula sa pinto, maglagay kayo ng patungan sa kaliwang bahagi at doon ninyo ilagay ang inyong mga pitaka. Nandoon po ang wealth corner bukod po sa southeast area ng tahanan natin. So palagi po pagpasok ng pinto, kaliwang bahagi doon ilalagay. Kung kusina iyon, hanapin ninyo ang southeast area o kung saan ninyo yan maipapatong na hindi siya bababa hanggang sa tuhod ninyo. So meron po mga lamesa na hanggang tuhod ang taas. Huwag nyo ilalagay sa ganong kababa or huwag nyo ilalagay sa sahig, malas po yun. Sunod, malas din na ang inyong mga pitaka ay palagian ninyong pinapahawak sa iba. Labas po dito yung kapamilya, kamag-anak, anak, asawa. So kahit buksan pa nila ang pitaka ninyo, wala pong problema. Hindi ito magdudulot ng kamalasan sa inyo. Ngunit, kung kayo ay lumalabas kasama ang inyong mga kaibigan, hindi ninyo kaanak, huwag po ninyong ugaliin na pakuhanin sila sa pitaka ninyo, lalo na kung kayo ay mayroong babayaran at hindi ninyo mabuksan ang inyong pitaka or hindi ninyo makuha sa inyong bag dahil kayo ay may ginagawa. Kung po pwede ninyong iwanan sandali yung ginagawa ninyo, kayo po ang kumuha ng pitaka ninyo at ikaw ang kumuha ng laman at ibigay sa kanya kung nais mong iutos na siya ang magbayad o kung ano man, huwag mong hayaan na siya ang kukuha ng pitaka mo mula sa'yo. Katumbas po yun ng inalis na yaman sa iyo. So hindi po, mayroon pong paniniwala patungkol po sa kaugalian na kung sino yung close friend o yung best friend, hinahayaan na natin na kunin yung wallet natin sa bag para siya na magbayad dahil busy tayo or meron tayong ginagawa. So pakaiwasan pong gawin iyon sapagkat ito po ay pinaniniwalaan na malas. At maaari itong maihalin tulad sa inalis na yaman. At malas din po na ginagawa sa ating mga pitaka na kung kayo ay merong bibilhin, tanungin nyo muna kung magkano at saka ninyo buksan ang inyong pitaka. Karamihan po kasi sa atin, nagiging kaugalian na bago ninyo tanungin kung magkano, binuksan na muna ninyo yung pitaka ninyo. Malas po yun. Yun po ay pinaniniwalaan na nagdudulot din ng draining energies. So, hintayin nyo po na sabihin kung magkano at saka ninyo buksan yung pitaka ninyo, kunin ninyo yung halagang sinabi. So, ito po ay pinaniniwalaan nila na nagdudulot ng draining energies at patuloy na mauubos ang laman ng pitaka ninyo. Ritual po sa ating mga wallet. Kung ang mga wallet ninyo ay palagi na lang nasasaid, anumang puno ninyo, nasasaid pa rin ito, kinakailangan nyo na pong palitan yung wallet na yan. At kung yung wallet mo naman ay okay sa'yo, hindi ka naman nakakaranas ng nasasaid ka, hindi mo na po yung kailangang palitan, pwede mong idagdag ang ritual na ito. Karaniwan po kasi sa atin, taon-taon, tayo ay bumibili ng wallet at ibinabase natin sa lucky colors ng taon. Ang iba ay sinuswerte sa lucky colors ng taon, ngunit ang iba ay hindi. Patuloy pa rin silang nasasaid. So kaya nga po, pagbabasihan na natin ngayon kung ano yung lucky colors na para sa inyo at yan ang gawin ninyong wallet. Kaya po, nauuwi pa rin sa pagkasaid kahit ginamit na nila yung lucky colors ng taon, maaaring hindi ito angkop para sa iyo. Angkop ito sa iba, ngunit sa iyo hindi. Sa dulo ng video ko, makikita po ninyo yung lucky colors ninyo base sa inyong zodiac sign or sa inyong animal sign. So ngayon po, pag-usapan po na natin kung paano natin gagawin yung ritual. So unang-una, para po sa mga bibili ng bagong wallet, kung meron ka pong 3 Chinese coins na may red ribbon, pwedeng yan ang ilagay mo sa lihim na compartment ng wallet mo. Ngayon kung wala ka niyan, pwedeng gumamit ka ng 3 coins na tig 10 piso or yung 20 pesos na coins. Hindi po aalisin yan, dyan na yan. Sunod, kukuha ka ng maliit na papel, kulay dilaw po.
Ang yellow po kasi, lalo na yung pastel na yellow, yung pastel colors ng yellow, nagdudulot po yan ng pag-akit ng pananatili ng pera or yung savings. Umaakit po yan ng good luck energies para manatili yung pera at maging savings ito. So yung mga pastel colors po, swerte yan para sa nagnanais makaipon. At yung mga light colors ng yellow naman, para po sa nagnanais na madagdagan ng kanilang mga kita. So anumang kulay po ang gagamitin ninyo, pwedeng pastel yellow or yellow, pwede po yan, pareho po yan nagdudulot ng good luck energies o nagdudulot yan ng pagpapanatili ng pera. So, tayo po ay magsusulat ng wealth affirmations at ito ang isusulat ninyo. I am a money magnet. I am wealthy and abundant. I attract prosperity and abundance. Yang tatlong yan na salita o yang tatlong pangungusap na yan po ang isusulat ninyo sa papel na dilaw na maliit at ilalagay ninyo yan sa compartment, lihim na compartment ng wallet ninyo kasama po yung coins. Yan po ay pinaniniwalaan na nababasa po ng wealth god. Kaya nilalagay natin sa dilaw na papel dahil yan po ang kulay na swerte para sa mga hiling. At ito ay pinaniniwalaan na kapag yung kulay na yan ang ginamit ninyo, yan ay mababasa ng wealth god. So kung meron na kayong existing na wallet na maayos ang kondisyon at maganda naman at nakakaakit ng swerte, ilagay nyo na lang yan sa lihim na compartment. Idagdag ninyo kung meron na kayong mga pampaswerte inilagay sa wallet ninyo. Para po ngayong 2025 yan. Swerte yan. February 28 po, meron tayong 7 planeta na nag-a-align. So, ibig sabihin, panibagong good luck energies, panibagong magandang kapalaran na naman para sa ating lahat. So, pakakatandaan po, kung hindi magagawa ng February 28, buong 2025 po, taon ito ng manifestation. Pwede kang gumawa, pwede kang magpalit. Anumang buwan yan, anumang araw yan, basta pakiramdaman mo po o sundin mo yung pakiramdam mo na swerteng araw mo yan or yung kung ano yung nais mong araw na bumili, yun ang sundin mo. Sapagkat may kanya-kanya tayong instinct o may kanya-kanya tayong pananaw sa swerte at malas na araw. Kaya't kung sa tingin mo ay swerte ang araw na yan, bumili ka po at gawin mo itong ritual na ito. Malaki ang maitutulong nito. Marami pong mga tao na maalam sa feng shui ang naniniwala sa paglalagay ng wealth affirmations sa wallet. Mas epektibo po yan kapag alam ninyo ang ginagawa ninyo. Sunod, ito po yung lucky colors na para sa inyo at po pwede ninyo itong gamitin bilang kasuotan ninyo or sa mga gamit ninyo. Pwede po ninyong gamitin ang inyong mga lucky colors para po makatulong po sa inyo yung mga lucky colors ninyo. Kaya nga po meron tayong lucky colors para dito tayo magbase ng mga kulay na dapat sinusuot natin at ginagamit natin. Nagdudulot po ito ng good luck energies at yung mga ritual po at paniniwala sa paggamit or paglalagay ng ating mga wallet. Walang masama kung susundin natin yan, lalo na kung para naman ito sa atin. Sapagkat kung minsan po, yung mga kamalasan, huli na kung tumatama. Nasa huli lagi ang pagsisisi at mahirap na itong i-reverse. Marami na ang naging damages o marami na ang naisakripisyo. So maraming salamat po sa panonood. Kung may comment po kayo, mag-comment lang po. Kapag yan ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin.